balikan na natin yung John 2 at saka John 11. Ang sinasabi dati ni Escudero ay John 2, yung babasahan ng, yung haharapin nila yung impeachment na yan kay BP Sara. Okay? Tapos, na delay, inurong sa John 11, di ba? Para tapusin na natin itong tapusin natin itong mga spekulasyon na ito. Ano ang totoo diyan? Ito ang sasabihin ko. Ang totoo diyan, diktado na, diniktahan na ni Marcos itong si Escudero. Anong idinikta ni Marcos kay Escudero? Huwag mo nang ituloy yan dahil mapapahiya lang tayo. Hindi niya sinabi na huwag mo nang ituloy yan kasi nagbago ang isip niya at gusto niya makipag-reconcile kay BP Sara. Hindi yon. Kaya lang ayaw na niya at talagang diniktahan na niya na huwag na ituloy yung impeachment na yan kasi mapapahiya lang talaga sila. Malulubog lang lalo sila sa kahihiyan. Ay puro kahihiyan na nga inabot itong mga bangag na ito di ba? Na hanggang ngayon ayaw pang magpa-drug test kasama yung butod na yan yan ang totoo. Kaya nga June 11 pa, ano pa ang magagawa niyan? Wala na, talagang patay na talaga ang impeachment na yan. Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapahatid siyempre sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng sakit, bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Yun naman po lagi ang pinagdadasal ko sa inyong lahat. Ayan. At dito naman po sa mga politikong mga kawatan. Aba, hindi na kayo dapat nagtatagal sa mundong ibabaw. Dapat ngayon pa lang ay magkamatay na kayong lahat. Ayan. Hindi po deserve ng mga matitinong Pilipino ang magkaroon ng mga politikong mga kawatan. Dahil sa dami-dami ng nagugutuman ng ating mga kababayan ngayon ay nagagawa nyo pang pagnakawan ang kabanang bayan. Ang resulta, walang masaing itong aking mga kababayan. Mabuti na lang, kahit papaano ay may mga ilan na natutulungan tayo, pero papaano na po yung hindi namin nararating, hindi namin naaabot. Paano na po yun? Yun po ang talagang labis na dinaramdam ko yung ganon. Okay lang po yung mga nararating namin dito. Paano na nga yun? Sabi ko yung mga hindi namin napupuntahan. Kaya kayong mga politikong mga kawatan, sana hindi na kayo magtagal sa mundong ito. At sana yung mga AIDS na nandyan ngayon sa inyo ay lalo pang mag-develop ng triple times or 100 times para mapadali na yung inyong pagbabiyahe sa sementeryo na mga buwak ka ng ina nyo. Bakit nanggigigil na naman ako? Bagamat ito ay tinapik ko na dati, pero maliban pa pala dito ay meron pa. Pakinggan nyo po ito. Para hindi lang ako yung nanggigigil, maging kayo manggigigil din. Talagang talaga itong mga putang ina mga politikong ito. Mga gago talaga kahit kailan. Ito, ang pakinggan ninyo. Kaya nang gagalaitin na naman ako
Ayan. 24 na tonelada ng ginto ang ibinenta ng Pilipinas mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ito raw ang pinakamalaking gold sale sa buong mundo sa nabanggit na panahon. So datos mula sa best brokers. Mahigit 24 na tonelada ng ginto ang ibinenta ng Pilipinas mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ito raw ang pinakamalaking gold sale sa buong mundo sa nabanggit na panahon. So datos mula sa best brokers. Ayan. Tayo yung pinakamalaki sa buong mundo. Tayo yung pinakamalaki ng number of tons na bininta na ginto. Wala na po. Wala na pong kapag-asa itong ating mga kabataan. Wala na po. Unang-una, ano pa, saan pa kukuha ng magandang edukasyon itong mga kabataan natin? Kung ngayon nga mismo talagang wala na sa kalidad yung mga edukasyon natin, ano pa ang mangyayari dito sa mga kabataan natin? Talagang ang kakapal ng pagmumukha nyo. Kaya pa ulit-ulit ko na lamang pong sinasabi dito eh. Kaya po, yung pong mga tawag dito, yung pong hindi sanay na makarinig ng mga ganitong salita, ay pasensya na po kayo. Dahil talaga namang hindi ko lang po talaga matiis na hindi isumpa itong mga ito. At mamaya po ay pag-usapan natin itong impeachment. Ano? Impeachment na walang katapusan. Okay. So, pasadahan po muna natin itong bang impeachment na walang katapusan. Okay, ganito lang po yan, ha? Nakakasawa na po kasi. Wala ka nang marinig, wala ka nang mapanood sa television man o sa social media impeachment. Sa dami-dami ng matatalinong tao rito sa atin, naglabasan na kanya-kanyang opinion na mali daw yung hindi ituloy sa 28 Congress yung impeachment. May nagsasabi naman dyan, abogado rin, tama naman daw. At katunayan yung yung kaapelyido ni Miriam Defensor Santiago, abogado rin yan, na nagsasabi raw na wala daw pagkakaiba yan sa korte, na kahit na namatay yung judge, ay tuloy pa rin yung kaso. Ay kung hindi ba naman bugok itong abogadong ito, ang korte ay korte. Ang Senado, magkaiba ang Senado. Ang korte, nagbabase yan sa ebidensya na ipipresenta. At ang magkukonvict dyan, abogado, sabi ko nga, base sa ebidensya, no? Ang Senado, kahit kahit palargahan mo na yan, ang isang damukal na ebidensya yan, ang magpo-convict dyan sa impeachment na yan ay boto or paramihan ng boto, kaya magkaiba. Ikaw na abogado kang depensor ka, nabugok ka, ang dami-dami nyo ang matatalino eh. Sinasabi ko sa inyo. Ngayon, sige. Ibubulgar ko na, ha. Ganito lang yan. Ito naman si Bato de la Rosa. Ikaw naman, Bato, bumirada ka ng ganyang resolution agad. Kaya tuloy, nandun na tayo eh. Mayroon na tayong numero na para huwag makonvict si Sara Duterte dyan sa kanyang impeachment. Mayroon na tayong numero. Wala na tayong dapat alalahanin. Bumirada ka pa ng resolution na yan, ng dismissal na yan. Ngayon tuloy, kabi-kabila yung dumami yung mga abogadong nagbigay ng opinion. Magkakaiba yung mga opinion nila. Magulo na.
Ang kon ko dito, ang puntos ko rito, wala na tayong alalahanin. Hindi ma-i-impeach si Sara dahil unang-una, mayroon na tayong mga nakakalamang na tayo yung magbubuto na huwag i-impeach si Sara. Hinayaan na lang sana natin yan. Ngayon tuloy, kung si ano-ano ng mga eskwelahan ang nagbibigay itong mga profesor na ito, na dito pinaggigiitan talaga nila na dapat daw ituloy ang impeachment, ay di ituloy. Yun ang sinasabi ko. Total, wala nang oras eh. Ha? Sana hinayaan mo na lang ba ito eh? Para walang masabi ang tao. Total, panalo tayo dito. Hindi mo naisip yun. Ngayon tuloy, ang dami-dami. Ito ibibigay kong isang punto sa pag hindi nga naman, pagka ito nga naman ay nagbase yung mga senador diyan sa resolution na ginawa ni Bato, walang katapusan na issue yan. Tandaan ninyo yan. Dahil obligasyon ng isang senado na dinggin yung impeachment na reklamo. Okay? So kung yun ay didismiss agad dito na hindi dininig yung kaso, napakaraming usapin yan. Walang katapusan yan. Not like kung hinayaan na ma-impeach. Total, ulit-ulit ko sinasabi na may bilang tayo, hindi ma-impeach nga si Sara eh. Kaya nga, di ba ang sinasabi ni Inday Sara, I want bloodbath. Kasi nga, maliban doon sa ebidensya na isasalampak niya dyan, gusto rin niya yun na mayroong hearing talaga. Eh, ikaw naman, bumirada ka na agad ng mga ganyan dismissal na yan. Hinayaan mo na sana yung iba. Kagaya no kay Tolentino. O hinayaan mo na, huwag ka na sanang gumawa pa ng resolution. Ay yung kay Tolentino, privilege speech yung kanya. So, ibig sabihin, may numero tayo. Overwhelming yung numero natin na hindi ma-impeach si Sara. O ngayon, sige. Ito lang masasuggest ko sa inyo kasi magulo na eh. Ang dami na naglalabas ang mga matatalinong mga abogado ng mga gonggong na mga abogadong to eh. Di ba? Dami naglalabasan na. Ituloy nyo. 11 pa. Mamaya pag-usapan natin yan. Bakit nagpabago-bago yung pizza na yun, ha? 11. Bakbakan ninyo ang hearing. Araw-arawin nyo. Bago mag-June 30, magbutuhan na kayo. Tapos na ang kwento. At least nagbutuhan kayo dyan. Hiniring ninyo. Nakita ng tao na hiniring ninyo yung impeachment na yan. Hindi kagaya nung magbibigay ka lang ng resolution na i-dismiss na agad yan. Ganun lang kasimple. May bilang tayo eh. Ano nga kinakaba mo? Ikaw naman, hindi ka nag-iisip. Kahit ngayon tuloy, di ba? Ang gulo. Imaginin mo, nag-aantay ako ng mga, ang tinututukan ko talaga sa balita, yung itong pagdami ng mga AIDS dito sa atin. At saka yung dengue. At saka yung isa pang virus. Yun ang tinututukan ko, yun ang inaalam ko. Kasi nga, para alertuhin ko itong mga subscriber ko kung darating na ba yung sinasabing nasa Singapore, Hong Kong at Thailand yung panibagong COVID-19. Ngayon, wala nang ibang binalita kundi ang impeachment na yan. O, di ba? Wala nang ibang binalita, impeachment. Yun po ang akin. Yung ginawa mo ba, Bato de la Rosa, napakamali rin. Nandoon na nga tayo eh. Kung na tayo eh, lamang na tayo eh. Kahit anong gawin eh. Kahit pa sabi ko nga isang dump truck na ebidensya yung ilalatag nila dyan ay ang usapan dito ay buto. Paramihan ng buto. Acquittal or conviction. Ganun lang yun. Kaya itong bugok na abogado na yung Santiago, yung ano yun, si defensor na yun na bugok, nasasabihin niya na wala daw pinagkaiba yan sa regular na korte. Kung di ba naman bugok ito, dapat ito. Tunawin ko na nga lang ang utak nito mga ito. Ang daming mga magagaling. Wala naman talagang mga utak ang mga putang ina.
Di ba? Bullshit kayo. Tika, magpakuan muna ako. Lusawin ko lang kaya ang mga utak ninyo. Mga lusaw ang utak nito mga ito. Ang dami, di ba? Panood nyo sa Channel 7, yung mga sanbida, bumirada na. Ang tatalino nga ng mga putang inang yan. Mga gunggong naman. Ha? Ay, hindi mo na maintindihan ng mga ordinaryong tao. Hindi na maintindihan yung pinagsasabi nyo. May sasabihin na pwedeng itawid sa 28 Congress. May sinasabi naman hindi na pwedeng itawid sa 8 Congress. Ay sa 28 Congress. Eh, anong tama? Mga bullshit talaga kayo eh. Di ba? Mamaya, pag-usapan natin kung bakit from June 2 nauwi dyan sa June 11, ha? Nako. Magmuni-muni nga kayo. Lalo yung itong mga kwan, kagaya ni Gadon, walang alam sabihin kundi bobo. Walang alam isigaw kundi bobo. Ay siya naman itong numero 1 bobo. Di ba? Ay kung hindi ba naman bobo ito, isa't kalahating bobo ito, ha? Di sana, kung matalino yung hayop na yan, edi hindi sana na-disbaryan. Hindi sana natanggalan ng lisensya yan. Oh. Alam niyo ba, sa tuwing magsisigaw yan ng bobo-bobo, ang sinisigawan niya yung sarili niya. Bugok talaga. Ito, nagmamagaling-magalingan itong depensor na ito eh. Nabugok na itong abogado na ito. Ha? Sige nga, magdebate nga tayo. Ha? Pagkatapos natin magdebate, magsuntukan nga tayo. Nakakalamang ka na, 176 ko na. Naghahamon pa rin na suntukan. Sige nga, mga bobo. Nakakabuisit lang kasi. Dahil sasabihin, nagpapaliwanag pa, sa korte raw, ha? Kagaya raw halimbawa sa korte, pag naipal mo raw yung kaso, kahit pa raw namatay ang judge, kahit pa raw natigil man yan, tuloy-tuloy pa rin yan kasi ibang judge naman daw ang magdidinig niyan. Sinabi ko na kanina, inulit ko lang ngayon. Sa regular na korte, nagbabase yan sa ebidensya. Kung ang ebidensya ay overwhelming against you, doon magbabase ang judge. Nag-iisa lang yung judge na magko-convict or dismiss ng kaso mo. Isa lang yan ang magdedesisyon. Kasi ang basihan, yung ebidensya laban sa iyo. Depensor, makinig ka. Ikaw na abogado kang depensor na bakla ka siguro. Makinig ka. Iyon. Sa Senado, ang judge, lahat yan sila judge. Sino itinalaga dyan na mag-judge? Yan sila lahat yan judge. So, ibig sabihin, ang laki na ng pagkakaiba. Yung judge sa regular na korte, isa lang ang judge. Dito sa impeachment at ang mag-judge dyan ngayon, lahat yan mga senador, kung sino ang nandyan. Di ang laki na doon ng pagkakaiba. At ang conviction sa Senado ay base sa paramihan ng boto na bugok kang depensor ka, natanga ka, naggunggong ka. Oh. Yung mga abogado sa sanbida na nagbibida-bida ngayon, ha? Hinahamon ko kayo ng debate kayo mga abogado.
Ha? Lahat yan, yung sanbida na nakikibida-bida. Sige nga. Magdebatihan nga tayo dyan sa Lunita. Magpustahan tayo. Ha? Hindi ako abogado. Tandaan mo ha. Tandaan nyo ha. Hinahamon ko kayo ha. Hindi ako abogado. Ang pagdidebatihan natin ngayon diyan. Ha? Yung 1987 Konstitusyon. Okay. Ipapaliwanag ko. Kung hindi mo kabisado yan, word by word, paragraph by paragraph, section by section, kung hindi mo maipaliwanag sa akin isa-isa yan, ha? Talo ka. Pero kung ako ang magbibigay yan, lahat yan, pati kama, pati tuldok ng 1987 Konstitusyon, ay talo ka na, gigilitan pa kita ng liig kasi bubo ka. Bubo kayo, mga abogado kayo. Dapat kaya mawala na kayo. Hindi abogado ito naghahamon sa inyo. Buisit kayo. Ang daming marurunong. Hindi na maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino. Maging kagaya ko nga, hindi ko na maintindihan yung mga pinagsasabi nyo. How much more itong marami nating mga kababayan dito? Lalong hindi nila maintindihan yan. Oh. Lalo yan, mga mag-hearing kayo dyan. Putya, gagamitin nyo yung English. Sino makakaintindi sa inyo, yun lang nakakaintindi ng English. Pero marami nating mga kababayan ang hindi nakakaintindi niyan. Tayo lang yung, tayo kasi ang bansang pinakamayabang. Alam niyo kung bakit pinakamayabang? Tingnan nyo nga kung sa mga sa mga interview or sa mga meeting, ang mga ASEAN meeting na yan. Kung nag-i-speech itong si Xi Jinping, English ba? Kung nag-i-speech itong tawag dito, ano ba yung bansa ni Vladimir Putin yan? Ha? Oh, kung nag-i-speech si Vladimir Putin, English ba? Hindi ba yan dialect nila? Ganon din ka Xi Jinping, ganon din sa mga ibang bansa na yung mga, lalo na yung mga Latin na yan. Tayo na lang dito, ha, pa-English pa kayo, mga buwaka ng mga buubo naman kayo. Kahit tuloy walang naiintindihan itong mga kababayan natin, kasi nga ang yayabang ninyo. Walang kasing yabang ang mga Pilipino. Lalo na yung mga nandyan na kayo, mga buwisit kayo, mga politiko kayo. Mabuti na lang, may marami na sa inyo mamatay na dahil sa AIDS. Hayop kayo. Palamig. Lahat na lang bida. Mga buwa ka ng inang bida-bida na ito. Ha? Hinahamon ko kayo lahat ng mga bida-bida na mga abogado dyan ng mga bida-bida. Magmula rito kay Dipensor na itong bida-bida na itong bubo na ito. Ha? At saka yung mga professor dyan sa Bisan Bida. Oh. Pag hindi ko kabisado, pag hindi ko ma-express lahat, yung word by word, kama, toldok ng mga yung buong 1987 Constitution na yan, talo ako, gilitan nyo ako ng liig. Pero kung kayo hindi nyo kabisado yan, hindi nyo maibigkas sa akin na hindi kayo magbabasa. Walang babasahin dito. Kaya ang magja-judge, mga ordinaryong Pilipino, na habang nagsasalita ako, sinusundan yung sinasabi ko. Maging yung sabi ko, maging kama, tuldok, o ano pa man, das yan. Sasabihin ko. Pag nag-miss ako ng isa,
halimbawa tuldok or das or o ano pa, question mark, talo ako, yun lang. Hinahamon ko kayong lahat ng mga abogado dyan, ng mga bida-bida. Ang naghahamon sa inyo, hindi abogado. Buisit kayo. Kakapal lang mga kaninyo, hindi na maintindihan eh, nahihilo na yung tao sa inyo eh. Sa akin, walang problema eh. Ang problema itong mga ordinaryo nating mga kababayan, na wala eh, hindi na nila makon eh. Sino ba talagang tama sa inyo? Oh, yun ang sasabihin nila eh. Sino ba talagang paniniwalaan itong mga kababayan natin? Siyempre hindi nila naiintindihan yan. Oh, okay lang sa akin kasi kung ako ngayon ang magsasalita, kung ako ang tatanungin kung tama ba kayo o mali, lahat kayo walang tumama. Puro mali kayo, puro kayabangan ninyo. Mga mayayabang kasi kayo. Lahat ng mayayabang at mga kawatan. Diyan tayo sa Lunita, magpapatayin tayo. Lahat kayo. Kung sino man ang kwan dyan, lalo na itong mga politikong may mga edge na ito. Humarap kayo sa akin. Dalhin nyo na yung, kahit na mga high power pa yung iharap nyo sa akin. Rat-ratin ninyo ako. Pag hindi nyo ako napatumba, kayong rarat-ratin ko. Tanginan nyo. Lahat kayo ng mga kawatan. Pag humarap kayo sa akin ng patayan, 10 segundo lang ibibigay ko sa iyo, hahapay kayong lahat dyan. Isalin nyo na itong mga abogado, mga bubo na itong mga gonggong na ito. Ang dami nagmamarunong. Grabe. Nagdudunong-dunugan ng mga hayop na ito, mga lusaw naman ang utak nitong mga animal na ito. Nakakabuisit ako, wala akong tiyaga sa mga hayop na ito eh. Sige nga, okay. Balikan na natin yung John 2 at saka John 11. Ang sinasabi dati ni Escudero ay John 2, yung babasahan ng, yung haharapin nila yung impeachment na yan kay BP Sara. Okay? Tapos, na delay, inurong sa John 11, di ba? Para tapusin na natin itong, tapusin natin itong mga spekulasyon na ito. Ano ang totoo dyan? Ito ang sasabihin ko. Ang totoo dyan, diktado na, diniktahan na ni Marcos itong si Escudero. Anong idinikta ni Marcos kay Escudero? Huwag mo nang ituloy yan dahil mapapahiya lang tayo. Hindi niya sinabi na huwag mo nang ituloy yan kasi nagbago ang isip niya at gusto niya makipag-reconcile kay BP Sara. Hindi yon. Kaya lang ayaw na niya at talagang diniktahan na niya na huwag na ituloy yung impeachment na yan kasi mapapahiya lang talaga sila. Malulubog lang lalo sila sa kahihiyan. Ay puro kahihiyan na nga inabot itong mga bangag na ito eh, di ba? Na hanggang ngayon ayaw pang magpa-drug test eh. Kasama yung butod na yan eh. Yan ang totoo. Kaya nga June 11 pa, ano pa ang magagawa niyan? Wala na. Talagang patay na talagang impeachment na yan. Kaya nga kinukuhan ko nga rito kay Bato de la Rosa, bakit pa siya naggumawa-gawa ng resolution na yan? Ay alam naman nila na, alam naman niya na mayroon tayong bilang dyan sa Senado. Yan ang totoo. Ayaw na ni Marcos na matuloy ang impeachment. Hindi dahil sa gusto nyo makipag-reconcile, hindi yon. Kundi talagang mapapahiya lang sila, malulubog lang sila sa kahiyan. Ito, ang totoo. Itong Lisa, at saka itong si Romualdez, ang nagpupursige.
Kaya nga, mayroon na namang involved na 100 billion na naman. Kasi pinupostro talaga nila yung impeachment na yan. Ang may gusto itong butod na ito at saka itong si Encanto na ito, natikbalang pa. Yan ang totoo. 100 billion ang involved na pira dyan. Para lang malaman ninyo. Ngayon, alam nyo na. Bullshit kayo. Yan ang totoo. Tapos ito pa. 24 tons ng ginto natin dito. Naglaho na lang. Wala na nangyaring 24 tons. Ilang trillion yan. Tangina. Tapos ngayon, hindi nga magkakasundo na ngayon ang Malacanang. Hindi na magkakasundo na natin isala ang Malacanang. Hindi na magkakasundo itong mga bangag na ito at tikbalang na ito at butod na ito. Hindi na magkakasundo. Ang gusto ni Bangag, itigil na ang impeachment na yan kasi mapapahiya lang sila. Ang gusto ni Butod at saka itong si Tikbalang, ituloy. Kaya nga ang daming mga congressman na talagang nagpapakamatay na iporsige yan. Oh. Kaya nga malakas ang loob ni Chis Escudero na magsabi, huwag mo akong igaya dyan sa mga congressman mo na sunod-sunuran sa iyo. Hindi ako magiging sunod-sunuran sa iyo. So, ibig sabihin, makikilaban na ng pitpitan ng bayag itong si Chis Escudero. Kasi, mas pipiliin niyang sundin yung order ni Bangag kisa doon sa order ni Tikbalang. Ngayon, alam nyo na. Oh, hindi nyo alam yan. 100 billion. Hindi milyon ha, baboy. 100 baboy. Gumastos na yan sila. Ang laki na ng ginastos. Tapos nga, kasi talagang hanggang ngayon hindi sumusuko itong si Tikbalang. Talagang determinado na siya talagang maging presidente sa 2028. Hindi naman niya kahit naman anong pilit niya eh. Saan ka naman nakakita na halimbawa maging presidente yan, ay di ngayon anong tawag sa kanya? Presidenting Tikbalang. Ganon? Ay, nako. Alam nyo na. Puro kayo spekulasyon. Lalo nito mga mga bugok na mga bugok na mga abogadong itong mga lusaw ang utak. Ano ngayon kung professor ka? Kawawa naman yung estudyante mo. Tuturuan mo ng kabubuhan. Sige daw. Sasabihin nyo sa akin, huwag nyo akong patulan kasi wala naman ako halaga ang buhay ko. Okay? Yun ang sasabihin nyo eh. Kasi hindi naman ako abogado. Yun ang sabihin mo. Kaya, ang sasabihin nyo, hindi nyo ibababa yung level nyo sa akin kasi hindi na nakabogado na nag-aamo ng debate. Kaya nga may pustahan tayo eh. Di ba? Kung hindi man ako abogado at hindi ko kayo kalibel, di yung ipoposta ninyo yung 100 million, halimbawa kung ang posta ninyo 100 million sa akin, di gagawin kong doble, 2 million at 200 million ang ipaparada kong katumbas ng inyong posta. Oh. Gusto nyo pa, triplihin ko pa. Pumarada kayo ng 100 million na dyan. At ipaparada ko rin yung 300 million. Para lang sabihin nyo na pwede nyo akong patulan. Nakakapanggigil itong mga buwaka ng inan to. Kadami.
Mga kababayan, di nyo ba napapansin? Imaginin mo, sa umpisa, ibinalita na yung tungkol sa impeachment. Sa kalagitnaan, ibinalita naman. Sa bandang hulihan, ibinalita na yung impeachment. Kaya nakakatorpi na eh. Paano nga, napakaraming mga bida-bida na mga gonggong naman. O kagaya nito si Gadon nga, sinasabi ko na yan eh. Si Gadon, walang ibang sasabihin niya kundi bobo, pero ang pinagsasabihin niya, sarili niya. Kasi talaga naman bobo yan. Ha? Gatroso pa ang ilong niyan. Pansinin niyo. Sinasabi ko na nga sa kanya na mag-subscribe dito sa channel ko para kahit pa paano ay lumiit yung ilong niya na gatroso. Ayaw yung gawin. Siya na nga itong pinagmamalasakitan ko para gumanda naman ang itsura niya. Kagaya nitong isang vlogger dyan na kalapad-lapad din ng ilong. Ayan. Yan po. Ang pagsusubscribe po rito sa Birana Live Studio TV, tested and proven na po na kayo ay gaganda, kayo ay gugwapo. Itong mga subscriber ko ngayon, dati, hindi naman po sila kagandahan dati. Pero na mag-subscribe, nag-triple yung kagandahan. Maging itong mga senior citizen, abay, ang gaganda. Doon lang sa pag-subscribe ng Birana Live Studio TV. Maraming salamat po At masyado na tayo mahaba. Basta po sa akin, mahal na mahal ko po kayong lahat. At tuloy-tuloy pa rin po ang aking pagdarasal na sana manawari yung blessings ay dumating na sa inyo. Kung ano yung blessings ng hanggang ngayon, walang patid ng pagbibigay sa akin ng blessings ng ating Panginoon. Ang sinasabi ko lagi sa Kanya, Lord, huwag mo nang idaan sa akin, stop na yung pagbibigay mo ng blessing sa akin, bagkos idiretso mo na lahat ng mga blessings na yan dito sa aking mga subscriber. Yan po ang lagi kong pinagdasal sa ating Panginoon. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.